Ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Nananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Bato de la Rosa, na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects, ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala Tokhang Way. Ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Isang announcement. The President Ferdinand R. Marcos Jr., has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highway to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. The President emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency, accountability, and the proper use of the people's money, ensuring that resources are directed toward infrastructure projects that genuinely served and benefit the Filipino people. Handa na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. We begin with Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may sinabi po si Senator Amy na haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni Senator Amy, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hustisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat na sampahan ang mga Duterte, ang mga kaibigan ng mga Duterte, allies ng mga Duterte. Hindi pa po ba mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At hindi po dapat katakutan kung wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya, hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampahan ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Amy? Ang mga maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan? At isa pa pong tanong, saan po kaya nabili o ano kaya manufacturer yung parang bolang kristal ni Senator Amy? Dahil siguro mas magandang ma-recalibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni Senator Amy, kundi mga kwento na mayroong ebidensya. I'm sure the President heard about this, ma'am. Ano po yung reaksyon niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ng Pangulo pagdating kay Senator Amy, kapatid niya naman po yan, ay hindi siya nagsasabi po ng negatibo. Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, gusto lang po naming malaman yung tugon ng palasyo sa panawagan po ni Senate President Cheese Escudero for Malacanang to come up with a negative list of infra projects that cannot be funded under the proposed budget po for next year. Dapat daw po mas maging proactive tayo kaysa sa huli po natin aalisin yung mga projects na to. Ang kanyang suggestion po ay welcome naman po. At katulad ng sinabi natin kaninang announcement ng Pangulo, inuutusan po ang DBM at ang DPWH na busisiin po ang sinasabi nilang mukhang nagkaroon na naman ng mga insertions. So, kailangan po talaga itong maaral, ma-evaluate kung tama po talaga ang nasasabi. Ma'am, how about po kaya sa call niya na magkaroon po ng moratorium para sa mga new flood control projects for next year kasi billion-billion pa rin daw po yung mga hindi nagagastos under the 2025 budget. Sinisimula na po ito ni Secretary Vince ang pagtatrabaho dito. Thank you, ma'am. Eden Santos, Net25.
Yusek, magkano po ba talaga yung total budget ng flood control from 2022 to 2025 po? Meron po bang maaaring maging liability ang Pangulo dito po sa maanomalyang flood control projects? Ang 2022, kung mapapansin po natin, ay hindi po ang sa panahon ni Pangulong Marcos to ginawa. Nagsimula po sila for the 2023, 2024, and 2025. At ang lahat po ng budget nito ay makikita naman po sa GAA. At ito po ay nakapublish naman. At ang patungkol po sa liability na tinatanong po ni Ms. Eden, ano po bang liability ang naiisip po ninyo? Binabanggit po kasi na since ang Pangulo ay alam din po niya yung budget, parang ano po ba yung kanyang pananagutan din bilang Pangulo po ng ating bansa. At mukhang hindi agad nalaman. Ano po kasi itong 3 years lang na ito, nabanggit ng Pangulo itong mga contractors, ibinunyag niya yung 15, tapos nag-inspect po siya, nakita na may mga ghost projects dito sa mga flood control po na ito sa buong 3 taon ng kanyang panunungkulan po. Tandaan po natin, mismo ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpapaimbestiga. Dahil nalaman po niya kung ano ang nangyayari at siya po ang bumisita mismo. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Kunin ko na rin po ang reaksyon ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara. Hindi ho kumbinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat na may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarsuela. Okay, isang araw lang matatapos ng investigasyon? That is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon alatokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process, nirerespeto ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasuggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. This is November 2020 inilabas. Pero may nasibakbang secretary ng DPWH sa panahon niya. So, muli, ang pag-iimbestigang ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ginagawa ito ng Pangulo kahit tatamaan ang kanyang administrasyon. Maricar, same question. Maricel Halili, News 5. Magandang araw po, Yusek. Yusek, can we have more details tungkol po doon sa sinabi ni Presidente na isiningit doon sa 2026 budget? What particular areas po yung nakita ni Presidente? Flood control projects din ba siya? And paano na isingit? Sino yung posibleng involved considering na NEP pa lang siya? Okay, nasabi po natin noong nakaraang press briefing na ito ay nabanggit ni Representative Marcy at Representative Puno. So doon lamang po kumuha pansamantala ng impormasyon ng Pangulo at ang DBM. At ito po ay pag-aaralan mabuti kaya po ang DBM, pati po ang DPWH ay bubusisiin po ito talaga. Kung totoo bang nagkaroon ng mga duplication, nagkaroon ng insertion, dapat po kasi matanggal ito.
through errata. So, yun po. Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye dahil noon po sinabi sa atin ng DBM, aralin ito sa pamamagitan na rin po ng tulong ng DPWH dahil baka po yung mga ibang project, mahaba po, pareho ng name, pero phase 1, phase 2, phase 3. So, dapat aralin po. Baka naman talagang walang duplication, baka iba-ibang phase lang siya. Pero kung meron talaga pong duplication, yun po talaga ang bubusisiin ng DBM at ng DPWH. Ma'am, how about yung Kalinga and Apayao? Because Senator Erwin Tulfo mentioned na mukhang meron din siyang na-receive na info na parang dun sa area din na yun. Do you have the same info? Sa ngayon, wala pa po tayong nakuha na anumang detalye patungkol po dyan. Kung may nakuha na po si Senator Erwin, mas mabuti po makapagbigay din po siya para maitulong po niya ito sa DPWH at DBM. Last na lang po, ma'am. What are the chances na baka meron din problem doon sa DBM mismo considering na NEP po siya? Kaya nga po inutusan na po ng Pangulo, ang DBM at ang DPWH na usisain po lahat ito. Related to NEP, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, regarding the sweeping review that you mentioned a while ago, anong extent nung magiging review? Will it lead to the altering of the actual amount of the budget or maybe it's just amendments in the projects? Paano po yun? Ang sabi po kasi ng DBM, hindi na po maibabalik yung NEP sa kanila. Magkakaroon lang po siguro ng mga erratum. Iko-correct, i-amend, tatanggalin, para po mabigyan sila ang Senado, ang Kongreso ng listahan kung ano yung dapat na hindi na ilagay. So it will be through errata po? Yes. So, pero how long will the review take? Kasi given na maraming project, hindi kaya magkaroon ng delay sa deliberation ng budget considering that we are trying to avoid a reenacted. Yes, opo. Ayaw po natin. Hanggat maaari, ayaw din ng Pangulo ng reenacted budget. Sa bilis po ng pagtatrabaho ni Sec Vince at saka ni Sec Mina Pangandaman, mabilisan po ito. At yun na po ang pinag-utos talaga ng Pangulo. So hindi po pwedeng pangmatagalan yung gagawin na pagre-review. Mabilisan po ito. So what will happen? Halimbawa may mga nakita pong projects na duplicate, sabi po ninyo, Yes. or maybe natapos na pero meron. Ano po mangyayari doon sa mga allocation na yun? Kung tapos na po yun, tatanggalin na po. And then it will be, Ipagbibigay alam po sa Kongreso. so mababawasan po yung budget. Opo. Yes po. Kaya nga po may mga pagre-review, kaya po rin nagkakaroon ng budget hearing para maitama kung ano yung maitama dapat. So if ever there will be a reduction in the proposed NEP, sa TPWH lang po. Depende po, kasi kung meron pa pong iba. So, re-reviewin po nila. Pero sa ngayon po, dahil yun po yung nakikita ng mga senador natin at ng mga kongresista, DPWH. Okay, ang salamat tutok. po. Erica Sinaking, Business World. Good morning, Sec. Yesterday po, Senator Lacson flagged 51.82 billion peso in distinct or vague insertion in 2026 NEP. Parang sinabi niya rin na magiging ghost project siya in the future. So, ano po, kinala niya rin po ito na quadruple whammy on taxpayers. So, ano po ang response ng Palace? Yun po, mabilis pong nagresponde ang ating Pangulo at muli inuutusan niya, may direktiba po sa DBM at sa DPWH na ayusin ito. At kung may mga pagkakamali, dapat ma-correct. Paano naman po yung how or what safeguards does the administration have in place to prevent legislators or and contractors from influencing or inserting from the NEP? Babantayan po, ang sabi po ng DBM, tututukan nila. Para po, at sinabi rin po ng Pangulo sa SONA na, at sa kanya mga press briefing, ayaw po niya na maulit pa, na madagdagan ng hindi naaayon sa NEP. So, kung kinakailangan na magkaroon ng ma-veto ito, i-veto po niya. Okay, that's all. Arlene Delgado, ABS-CBN. Good morning, Yusek. Yusek, lihis lang ako. We would like to get the Palace's reaction to the Coordinating Council of Private Education Associations, or COCOPEA. They're calling on President Marcos to immediately review and recalibrate po yung current policies sa class suspensions after what happened recently. Allow me to quote them, Yusek, sabi nila, the blanket and automatic orders po ng Secretary of DILG hamper school preparations, discourage resilience in school communities, and devalue the education of students. They're basically asking for enough flexibility po to suspend classes. Opo, i-recommenda po ito sa NDRRMC. Opo. Pero tandaan din po natin, ang suspension po sa work ay nanggagaling po sa Office of the President or OES through PCO. Eileen Taliping, Abante. Good afternoon, ma'am.
kukuha lang kami ng development doon sa Prime Water kasi matagal nang na-submit ng luwa yung kanilang recommendation kay Pangulo. Meron na po bang action dito ang Presidente? Kasi naghihintay po ang mga consumers ng Prime Water. Opo, kung natatandaan niyo po, mabilis din po ang kumilos ang Pangulo patungkol sa problema sa Siquijor. Ganyan din po ang nais ng Pangulo. Meron na pong ginagawa ang luwa at ang ibang mga concerned agencies at hindi lamang po namin muna isisiwalat kung ano po ang mga hakbang dahil mahirap po na baka magapang. Makakatulong ba ito? Makakagaan ba ito sa sakripisyo ng maraming Yes, yun po ang nais ng Pangulo, maibsan ang kahirapan ng mga consumers ng Prime Water. Thank you, ma'am. Tina Maralit, Manila Times. Hi, ma'am. The Judicial and Bar Council has concluded its public interviews for the aspirants for the Ombudsman. How soon is the palace expecting for a shortlist to be submitted to President Marcos? Ang Pangulo naman po ay mabilis kumilos eh. So abangan na lang po natin muna kung ano ang kanyang magiging decision pagka nandiyan na po yung shortlist. So, ma'am, ano po yung non-negotiable qualities that the President is looking for sa kapalit ni retired Ombudsman Martires? Ang gusto po ng Pangulo, of course, dapat ay may integridad. Hindi nadidiktahan at walang kinakampihan. Salamat po. Last question, Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Former Bulacan District Engineer po, admitted na nagsusugal po siya kasama yung iba pang tauhan ng DPWH. How concerning is this at may natatanggap pa po ba tayong report na may mga ganito pa rin ginagawa? Ano po yung sanction na maaari po nilang harapin? Unang-una po, kung inamin po niya to, syempre po, ito naman ay under na po kay Secretary Vince Dizon. Maaari po ito makasuhan under RA 6713. Depende pa po kung ano po yung maaari pa niya nagawa. Can be administrative case, can be criminal case. Depende po sa kanya mga nagawa. Pero hindi po natin pangungunahan kung ano magiging desisyon dito ni Secretary Vince Dizon. Ma'am, follow up na lang po. What is our reminders for government officials or workers po na nagsusugal or maybe enticed na magsugal? Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official.